Isang mabait na biyudang babae na may sanggol na anak na babae ang umampun sa isang ulilang bata matapos makita ng tripulante ng isang barko na siya lamang ang nakaligtas sa isang palutang-lutang na bangka. Ngunit matapos silang itapon mula sa barkong pinanggalingan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na na-stranded sa isang isla. Upang matiyak ang kanilang kaligtasan, kailangang turuan ni Sarah ang mga bata ng mga paraan ng sibilisadong mundo hanggang sa dumating ang tulong, noong taong 1897. Isang malaking barko ang nakatagpo ng isang maliit na bangka na ilang araw ng palutang-lutang ng walang direksyon. Habang iniimbestigahan ng tripulante, nakita nila ang batang magkasintahan na sina Richard at Emmeline na nakahandusay at wala ng buhay sa bangka. Sa kabutihang palad, ang kanilang anak, na orihinal na pinangalan ng Paddy, ay buhay pa. Isa sa mga pasahero ng barko, si Sarah Hargrave, isang byuda na may sanggol na anak na babae na nagngangalang Lily, ang nagboluntaryong alagaan ang ulilang bata na kalaunan ay pinangalanan niyang Richard. Upang mabigyan ng maayos na libing ang magkasintahan, nagtipon ng buong barko upang magdasal para sa mga yumao bago sila ihulog sa karagatan. Si Richard, sa mga sandaling yon, ay hindi nauunawaan ang nangyayari at nag-aalalang tumitig kay Sarah. Biglang iniulat ni G. Penfield sa kapitan na may ilang tripulante ang nagpapakita ng mga sintomas ng kolera. Upang mailigtas sina Sarah at ang mga bata, napilitan ng kapitan na palayasin sila kasama si Carney, na pinaniniwalaan niyang mag-aalaga sa kanila. Sa una ay tumutol si Sarah nang marinig ang desisyon, ngunit kalaunan ay pumayag siya nang mapagtantong ang pananatili sa barkong may kolera ay ikamamatay nila ng mga bata. Kinaumagahan, sina Sarah, ang dalawang bata, at si Carney ay naglalayag sa gitna ng karagatan sakay ng isang maliit na bangka. Nang humingi si Sarah ng tubig para sa mga bata, binaliwala siya ni Carney, sinasabing mas praktikal na magtipid sa mga supply. At idinagdag pa na kung siya na lang ang matitira, mas marami siyang maiinom na tubig para mabuhay. Ngunit nagsimulang umiyak ang mga batang dehydrated, na kalaunan ay ikinainis ni Carney. Nang mainis si Carney, kinuha niya si Richard at sinubukang itapon ito sa dagat, ngunit paulit-ulit siyang tinamaan ni Sarah ng isang harpoon bago niya itinapon ang walang buhay na katawan ni Carney sa karagatan. Pagkalipas ng ilang araw, mahigpit na kumapit sina Sarah at ang mga bata habang tinutulak sila ng malalaking alon patungo sa dalampasigan ng isang maganda at hindi pa natutuklasang isla. Nang marating nila ang dalampasigan, iniahon ni Sarah ang mga bata mula sa bangka at napaiyak sa matamis na ginhawa. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Sarah ang lahat upang mabuhay kasama ang dalawang bata. Natuto siyang manghuli ng pagkain at kumuha ng sariwang tubig. Habang naghahanap si Sarah ng pagkain, naabala si Richard ng isang munting bangka, ngunit agad silang humanap ng masisilungan nang dumating ang isang bagyo. Kinaumagahan, nagpasya si Sarah na maghanap ng mas ligtas na lugar dahil pakiramdam niya ay nasa lantad na bahagi sila ng isla. Habang ginalugad ang lugar, natagpuan ni Sarah ang sarili sa ibang bahagi ng isla. Na tila pamilyar kay Richard, hindi nagtagal, inakay sila ni Richard sa isang bahay na yari sa kawayan kung saan siya dating nakatira kasama ang kanyang mga magulang. Nang mapagtanto niyang wala na ang kanyang ina, agad siyang inaliw ni Sarah at nangakong magiging pangalawang ina niya. Bago mangaso para sa hapunan, nag-ipon si Sarah ng maraming kahoy at nagbalak magsindi ng apoy bilang senadoryas upang makita sila ng mga dumaraang barko. Nang gabing yun, hinahalikan ni Sarah ang mga bata bago matulog nang marinig niya ang malakas na tunog ng tambol mula sa malayo. Napagtanto niyang ito ay nagmumula sa isang tribo na naninirahan sa ibang bahagi ng isla. Kinabukasan, patuloy na tinuruan ni Sarah ang dalawang bata ng mga batayang asal sa pagkain. Nang mapansin niyang kabilugan ng buwan, napag-isip-isip niyang dumarating ang mga katutubo tuwing 3 buwan kapag bilog ang buwan. Mabilis niyang pinatulog ang mga bata at inawitan upang hindi makaakit ng atensyon ng mga lokal. Makalipas ang 8 taon, lumaki na sina Lily at Richard, nag-e-enjoy habang nasasanay sa buhay isla. Habang naliligo, naging mausisa si Lily kung bakit may suot na damit si Sarah, ngunit sinabi ng kanyang ina na matagal na niyang isinuko ang pagbibihi sa kanila dahil palagi rin naman nilang inaalis iyon. Nang magsimulang mausisa si Lily tungkol sa katawan ng tao, itinuro sa kanya ni Sarah ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Kalaunan sa bahay, ibinahagi ni Sarah ang prinsipyo ng kasal ayon sa Biblia at ipinaalam ang mga pagbabagong mangyayari sa kanilang mga katawan pagdating ng pagbibinata at pagdadalaga. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Lily tungkol sa pagkakaroon ng sanggol, na ikinag-usisa rin ni Richard. Matapos ang isang malabong paliwanag mula kay Sarah,
Naalala ni Richard kung paano nila nakita ang mga iguana na gumagawa ng isang gawain sa pamamagitan ng pagdidikit, at inakala niyang ganoon din ang sa mga tao. Kalaunan, habang sina Lily at Richard ay naglayag sa dagat, huminto sila sa isang bahura kung saan sila maaaring mangisda. Habang nangingisda sila, hindi nila namalayang unti-unting inaanod palayo ang kanilang bangka. Biglang nabasag ng isang peteng ang sibat ni Richard, dahilan upang magalit siya at magbato ng mga bato rito. Nang mawalan sila ng bangka, natakot ang dalawang bata nang magsimulang lumapit ang peteng, habang palubog ang araw, nasa gitna pa rin sila ng tubig. Hindi makatakas sa peteng, nakaisip si Richard ng plano upang ilihis ito gamit ang mga isdang nahuli nila. Habang kinakain ng peteng ang mga isda, sinamantala ni Lily at Richard ang pagkakataon upang lumangoy pabalik sa kanilang bangka. Nang mapansin ito ng peteng, sinubukan itong habulin sila. Nakalusot ang mga bata at nakasakay sa bangka sa tamang oras. Sagwan silang bumalik sa isla kung saan sinalubong sila ng nag-aalalang si Sarah sa dalampasigan. Pinaalalahanan niya sila ng kanyang dalawang tuntunin, dapat ay nasa bahay na sila bago lumubog ang araw, at hindi sila dapat pumunta sa hilagang bahagi ng isla. Mabilis silang umuwi dahil kabilugan ng buwan, ibig sabihin ay daraan na naman ang mga tribo, sa sumunod na araw na may bagyo. Tinuruan ni Sarah ang mga bata na umawit ng masira ng malakas na ulan ang bubong, upang maisara ang butas. Gumamit siya ng mga dahon ng palma, ngunit dahil sa matagal na pagkababad sa ulan at lamig, nagkaroon siya ng pulmonya. Habang lumalala ang kanyang kalagayan, ginugol ni Sarah ang kanyang mga huling sandali kasama ang mga bata at nangakong babantayan niya sila kapag siya'y wala na. Itinuro niya sa kanila kung paano ihanda ang kanyang libingan sa isang lugar na tanaw ang karagatan. Matapos ang huling hininga ni Sarah, ginawa ni Lily at Richard ang mga itinuro sa kanila. Naglagay sila ng inukit na lapida at mga bulaklak sa kanyang libingan at nagdasal bilang paggalang, na iwang mag-isa. Isinapuso ni Richard at Lily ang mga paalala ni Sarah, at habang lumilipas ang mga taon, lumaki silang malalakas na kabataan. Habang nahihinog ang kanilang mga katawan, nagsimula silang maakit sa isa't isa. Isang umaga, nilapitan ni Richard si Lily na abala sa paghahanda ng almusal at pinaalala ang kanilang laro sa paghahanap ng mga itlog ng Pasko ng pagkabuhay. Kahit wala ng interes si Lily, binanggit ni Richard na nais ng kanilang yumaong ina na ipagpatuloy nila ang tradisyon. Habang pinipinturahan nila ang mga itlog, hinikayat ni Richard si Lily sa pagsasabing ang makakahanap ng pinakamaraming itlog ay may premyo. Matapos ang laro, kapwa sila may tig-siyam na itlog. Ngunit sinadya ni Richard na itago ang isang itlog upang manalo si Lily. Nang hingi ni Lily ang kanyang premyo, isinama siya ni Richard sa dagat. At sumisid upang kumuha ng perlas para sa kanya. Nabighani si Lily sa kumikislap na puting perlas at ginamit ito bilang palamuti sa buhok. Kalaunan, hinamon ni Richard ang peteng sa isang paligsahan sa paglangoy. Nang manalo siya, tinawag niya ang sarili na Master of the Reef. Pag-uwi niya, buong pagmamalaking ibinahagi ni Richard ang kanyang tagumpay kay Lily, na inakalang katawa-tawa at mapanganib ang pakikipagkarera niya sa peteng. Habang tinutukso ni Lily ang kalokohan ni Richard, pinuna naman ni Richard ang pagiging mapagmayabang ni Lily, na ikinagalit niya. Bago pa sila mag-away, pinaalala ni Richard ang mga larong dati nilang nilalaro, kabilang ang Ring Around the Rosie, na kanilang muling ginawa, ngunit nadapa sila sa buhangin na magkakadikit ang kanilang mga katawan. Naiilang sa naramdaman, hiniling ni Lily na ilipat ang kanyang higaan sa ibang bahagi ng bahay, na hindi naman tinutulan ni Richard dahil naisip din niya yun. Kinaumagahan, nagising si Lily na may dugo sa kumot, tanda ng kanyang unang regla. Sa una ay nagpanik siya at tumakbo sa talon upang labhan ang maruming damit. Ngunit nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ina, napagtanto niyang siya ay naging ganap ng babae. Kinaumagahan, sinubukan ni Lily gisingin si Richard upang ilipat ang kanyang higaan sa sulok. Habang inaangat niya si Richard mula sa kama, napansin niyang may nagbago sa katawan nito, palatandaang ito ay naging ganap na lalaki. Kalaunan, isang nag-aalalang si Lily ang nagbukas ng damdamin sa libingan ng kanyang ina. Hindi alam kung paano haharapin ang mga pagbabagong nangyayari sa kanya at kay Richard, na nakikinig pala sa buong oras. Nang makita ni Lily si Richard, sinabi niyang lumayo ito, na uwi sila sa pagtatalo, dahilan upang tumakbo si Richard patungo sa hilagang bahagi ng isla, na ipinagbawal ng kanilang ina noong sila'y bata pa. Habang gumagala si Richard sa ipinagbabawal na bahagi ng isla, nakarating siya sa isang malinaw na lugar na may mga bungo at ahas. Nang marinig niyang paparating ang mga lalaki ng tribo,
Mabilis niyang pinahiran ng putik ang sarili at humiga upang magtago. Nang gabing yun, napanood ni Richard ang mga tribong may puting pintura na nagsasagawa ng isang ritual na alay, habang may hawak na mga sulong. Nag-alay ang pinuno ng tribo sa isang malaking estatwa. Nang matapos ang seremonya, nakita ni Richard na may naiwan upang linisin ang estatwa. Sinamantala niya ang pagkakataon upang bumalik kay Lily, ngunit nahuli siya ng lalaki. Habang nasa depensibong posisyon si Richard na may hawak na sibat, ngumiti lamang ng alanganin ng lalaki at tumakbong lampas sa kanya nang walang ginagawa. Bago umalis sa lungga ng tribo, napansin ni Richard ang ilang dugo sa mga dahon, na ikinagaan ang kanyang loob dahil inakala niyang mapapatay siya kung nahuli. Pagbalik sa kanilang dalampasigan, sinalubong siya ng nag-aalalang si Lily. Habang tinutulungan niya itong hugasan ng putik, ikinwento ni Richard ang kanyang naranasan. Nangako si Lily na hindi na sila mag-aaway at nauwi sila sa isang masidhing halikan, na pagtantong may isang bagay silang dalisay at natatangi. Nagpasya sina Richard at Lily na magpakasal sa libingan ni Sarah. Nagpalitan ng panata at mga singsing. Sa mga sumunod na buwan, namuhay sila ng masaya bilang mag-asawa. Hanggang isang umaga, nakakita sila ng isang barko at mas maliit na bangka na papalapit sa isla. Gumamit sila ng teleskopyo at nakita ang 8 tao, isa rito ay isang babae. Malugod na tinanggap ng mag-asawa ang mga estranghero sa Pampang, na pinamumunuan ni Kapitan Jacob Hilliard. Naubusan ng sariwang tubig ang kanilang barko at humingi ng pahintulot ang kapitan na mag-imbak muli. Di nagtagal, ipinakilala ng kapitan ang kanyang anak na si Sylvia Hilliard, na humanga kay Richard kahit alam niyang kasal na ito kay Lily. Dinala ng mag-asawa ang mga bisita sa libingan ni Sarah at ibinahagi ang kaalamang natutunan nila mula sa kanya. Nang gabing yun, nagluto si Lily ng hapunan para sa kanilang mga bisita. Gayunpaman, habang inihahain ni Lily ang pagkain ni Quinlan, binigyan siya ng hiwalay na mandaragat ng nakakatakot na tingin, at napansin nito na ang palamuti sa buhok ni Lily ay isang tunay na perlas. Kinaumagahan, binigyan ni na Kapitan Jacob at Sylvia ang mag-asawa ng angkop na damit. Habang iniintindi ni Richard kung paano isuot ang makabagong kasuotan, ipinakita naman ni Sylvia kay Lily ang kanyang make-up at alahas, at iminungkahing paputiin ang balat na pinaitim ng araw gamit ang katas ng lemon. Hindi nagtagal, sumunod ang iba pang tripulante sa Pampang at pinuno ang kanilang mga bar aisles ng sariwang tubig mula sa talon. Nang gabing yun, ipinakilala ni Sylvia sa kanila ang isang sayaw na tinatawag na Spanish polka. Una niyang tinuruan si Richard, at habang sumasayaw sila, labis na nagselos si Lily. Kinagabihan, hinarap ni Lily si Richard dahil sa halatang paghanga nito sa kakaibang asal ni Sylvia. Upang makuha ang atensyon ng kanyang asawa, ginamit ni Lily ang make-up ni Sylvia kinaumagahan. Tinawag itong katawa-tawa ni Richard at hiniling na alisin niya yun, saka umalis upang turuan si Sylvia mangisda. Habang sinusubukan ni Sylvia na lapitan si Richard, minamaliit niya ang kasal nito kay Lily, sinasabing hindi ito opisyal, ngunit tapat sa kanyang asawa, tinanggihan ni Richard ang mga paglalandi ni Sylvia at iniwan siya sa bangka. Samantala, matapos panuorin si Lily na naliligo sa talon, tinakat siya ni Quinlan upang ibigay ang perlas na nasa kubo. Nang makuha ni Quinlan ang mahalagang bato, sinubukan niyang pagsamantalahan si Lily. Ngunit dumating si Richard sa tamang oras upang pigilan siya. Pinaputukan ni Quinlan si Richard ngunit pam-alya. Nang mahulog ang ripple, mabilis itong dinampot ni Richard. Ngunit dahil hindi niya alam gamitin, naaga ito ni Quinlan at ginamit upang sakalin siya. Sinubukan ng kapitan at ng tripulante na pigilan si Quinlan, ngunit pinabagsak niya ang isa sa kanila at hinabol si Richard papunta sa dagat. Determinado, sinubukan ni Quinlan na lumangoy patungo kay Richard, ngunit ang piteng sa bahura ang siyang kumain sa kanya. Nang makabalik si Richard sa isla, sinabi niya kay Lily na iniutos ng kapitan na umalis na sila sa unang liwanag, ngunit ibinunyag ni Lily na siya ay buntis. At mas gugustuhin niyang palakihin ang kanilang anak sa isla, kung saan walang baril at walang karahasan. Pinagpala ni Richard ang plano at umalis ang barko nang wala sila. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Lily ng isang malusog na sanggol, at ang 3 miyembro ng pamilya ay namuhay ng masaya sa kanilang paraiso. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.